Nilagay niya ang pera sa RRSP and then winidraw and then mga nag-bank transfer and etc. So, kasi sweet siya, sir. Sweet siya sa mga message niya. Yung caring niya sa akin. And ako rin mayroon akong personal experience dito na very, nag-i-insist sila, scam is real dito rin sa Canada. So, marami po dito talaga. Nagulat din ako na usapang scam tayo. Yan ang ating topic for today. Marami na rin ang nabiktima or mga muntik nang maging biktima ng mga scam dito sa Canada and maraming klase ng pag-i-scam. Yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lang. Isa pong Pinay ang nanlumo matapos mabiktima ng tinatawag na romance scam at nalimas po ang kanyang pera sa bangko. 70,000 Canadian dollars ang nakuha sa kanya ng karelasyong nagpanggap na militar. Paano nga ba ito nangyari at paano dapat iwasan? Narito ang report. So, kasi sweet siya, sir. Sweet siya sa mga message niya. Yung caring niya sa akin. Talagang nabulag ako dun sa binibigay niyang ano. Then, hinihingi ko siyang mag-video call kami. Ayaw niya talaga. So hanggang huminga na naman siya ng pera na may problema na naman. Sabi niya gano'n. Mayo ng taong 2023, nagsimulang ligawan ng nagpakilalang US Army ang kababayang Pinay sa Canada na hiniling na itago ang kanyang mukha at pangalan. Pinadalhan siya ng mensahe sa Facebook Messenger ng lalaki at doon nagsimula silang magkarelasyon. Pero nang papunta na umano ng Canada ang lalaki, hinold umano sa Canadian border ang bagahe ng nagsasabing US Army. Kaya humingi muna ito ng pera sa kababayan. Ngunit ang sanay pagkikita na ng dalawa, isa palang scam. 2 months, sir. Hindi every week, kundi every 2 weeks, 3 weeks, may isang buwan, ganun, hanggang umabot na ng 70,000 Canadian dollar. Sir, ipon ko yun, savings ko, withdraw ko yung RSP ko. Mga 2 buwan yon tumagal yung pagpapadala Opo. mo? Opo. Hindi mo naisip at some point na parang niloloko ka na kung 2 buwan hingi ng pera sa'yo? Wala, sir. As in, wala. Ayon sa kababayan, kakahiwalay pa lamang niya sa kanyang asawa noon at siya'y nadidepress pa nang pumasok sa kanyang buhay ang lalaki at sinamantala ang pagkakataon na siya'y mahina. Parang akong nabagsakan ng langit at lupa na hindi ko na alam yung gagawin ko. Na bakit ako napaniwala sa mga matatamis niyang ano. So, ang ginawa ko, sir, kinuntak ko yung mga bangko ko. Kasi ang dami na, sir, eh. Ang dami ko nang ini-transfer. Tapos, bank deposit. 2 kasi yung bangko. Pero nang hingi na ang kanyang bank account number, doon na daw niya napagtanto na isa itong scam. Agad niyang inireport sa pulisya. Nag-imbestiga. Ngunit dahil voluntaryo niyang ibinigay ang halagang umabot ng $70,000, walang naibalik sa kanyang pera. Grabe, sir, 24 hours hindi ako natutulog. Pero salamat sa Diyos dahil hindi naapektuhan yung trabaho ko. Punta ako sa trabaho, uwi ako, doon na naman ako mag-iiyak. Yung gusto ko talagang sabi ng anak ko, Ma, pera lang yan. Pwede nating kitain. Huwag mo namang saktan yung sarili mo. Karaniwan din nila sa mga dahilan ng mga scammers sa paghingi ng pera ay travel expenses, medical emergency, pambayad sa utang, sa visa o pambayad sa border para sa bagahe tulad ng nangyari sa kababayang Pinay. Payo ng RCMP, magsaliksik ng mabuti sa katauhan ng lalaki, huwag maniwala sa mga sinasabing mabilis silang na in love at magtaka na agad kapag humingi na ng pera. Para sa ating kababayang Pilipina, isang aral ito sa kanyang buhay na hindi niya malilimutan. Ang may advice ko lang po sa atin lahat, kung meron mang nagme-message po sa inyo, kahit saang huwag po kayong isipin nyo muna kung totoo ba siyang tao. I-investigate nyo kung yung background niya,
Tapos wag po kayong padadala sa mga sweet words niya. At kung manghingi na siya ng pera, i-cut off nyo na yung communication niyo sa kanya. Umaasa ang kababayan na ang kanyang lakas loob na paglaba sa Omni News ay maging aral at sapat na babala sa mga kapwa Pinay nang wala nang mabiktimang Pilipina sa kamay ng mga online scammer dito sa Canada. So, na-capture yung attention ko nung napanood ko nga ang news na ito sa Omni News and talagang napakalaking halaga ng 70,000. Nilagay niya ang pera sa RRSP and then winidraw and then mga nag-bank transfer and etc. Talagang nakakapanglumo naman talaga kung ilalagay din talaga natin ang ating sa mga sarili sa sitwasyon na mawalan ka ng 70,000 na sa panahon ngayon, ilang taon mo pag-iipunan ang pera na yon para maging sigurado ang future mo or yun, meron kang naitabi kumbaga. And talagang napakasakit na mawalan ka ng pinagtrabahuhan mo, pinagtuunan mo ng taon. Kaya naisipan ko na talakayin natin yung mga iba't ibang scam dito sa Canada para naman maging knowledgeable ang iba and yung ibang mga kababayan nga natin ay may mga sariling experience na or mga muntik ng maging biktima ng scamming. So yan po ang ating pag-uusapan. And by the way guys, kung meron kayong personal na experience patungkol nga dito sa ating topic, feel free to share po para naman maging aware ang ating mga kababayan at maiwasan na rin, wala nang mabiktima. And kahit nga din sa mga kakilala ko ay may mga narinig na nga rin ako na ganitong mga unfortunate na pangyayari. Meron akong kasama nun sa work ko, yung unang-unang naging work ko po dito sa Canada, year 2021 sa Calgary. Eh ayun po, nakuhanan ng 3,000 Canadian dollars. So meron lang daw na text, tapos na-click yung link. So in short, yun, nakuhanan siya ng mahigit 3,000 Canadian dollars. Sobrang sakit nga din sa kanila yun. Kaya yun, isa din talaga yun, mag-ingat tayo sa mga nare-receive natin na text, na may mga link. And kahit din ako, nakaka-receive din ako ng kung ano-anong mga text messages na merong mga link na dapat daw i-click, etc. So, ayun, marami talaga naglipa na dito, guys. Para sa mga bagong dating dito, talagang kinabubuhay or maraming active talaga sa pag-scam dito. Lalo na ngayon na advanced na ang technology, nagagamit talaga ng mga scammers ito. Pag-usapan naman natin guys ang iba't ibang mga klase ng scam na nangyayari dito sa Canada. And probably pare-parehas din ng mga ganitong estilo sa iba't ibang mga bansa kahit sa Pilipinas. Unahin na natin yung napanood natin sa Omni News, yung romance scam. At ito nga guys yung mga nasa dating apps or even social media na meron tayong makikilala na foreigner, kahit nga hindi foreigner na ayun, habol lang pala ay pera. And dito nga guys sa Canadian Anti-Fraud Center.ca ay makikita natin na dito sa top 10 frauds based on reported dollar loss in 2024 ay nasa third place ang romance scam. So ayan. So makikita natin dito guys yung iba't ibang mga top 10 at magkano yung dollar na na-scam. So, ang lalaking pera, number 1, investment. Number 2, spear phishing. 3rd, romance. 4th, job. 5th, extortion. Next, service. Bank investigator. Recovery pitch. Merchandise. Vendor fraud. Talagang existing ang mga scamming and active sila dito sa Canada. Kaya yung sa romance scam, talagang mag-ingat tayo, huwag tayo basta-basta magtitiwala. Ibang usapan na, 'di ba? Pagka nanghihingi na ng pera, tapos hindi naman talaga kayo nagkikita or wala talaga kayong malinaw na relasyon, hindi lang basta online. Kaya yon, sabi rin ng biktima na huwag magpadala sa mga matatamis na salita. Dapat ay huwag tayong magpadala dahil nga mas makikilala mo naman talaga ang tao pagka nakakasama mo, di ba? Pagka meron kayong personal na interaction. So, I hope na lang sa ating kababayan na makarecover siya agad-agad and importante pa rin na hindi siya nasaktan, hindi lang nangyaring masama sa kanya. So, yun na lang talaga. And moving forward,
talagang may mga lessons tayo na kailangan nating bitbitin para hindi na mangyari. Pero tuloy pa rin ang buhay at kailangan natin mag-move forward. Next, grandparent scam or emergency scam. Ito yung tumatawag naman yung isang scammer para magbalita na nagkaroon ng emergency, na aksidente yung kanilang kamag-anak or kasama sa bahay and kailangan ng pera or kaya nakulong at kailangan nga ng pera para makalaya. Mga ganong mga storya na ginagawa lang ng scammer. And minsan may mga magpapanggap pa ng mga abogado or police. Next, meron din yung tech support scam. So ito naman yung may tatawag sa'yo or mag-i-email sa'yo na magsasabing meron daw virus ang iyong computer at para maayos ay kailangan mo magbayad. And minsan hihingin pa ang remote access sa computer mo. Pangatlo, air duct cleaning scam. Ako personally, marami ako na-encounter nito na personal na tumatawag sa cellphone at nag-aalok ng naka-promo daw na air duct cleaning. And ako rin mayroon akong personal experience dito na very, nag-i-insist sila na sinabi kong not interested pero why not? Sabi ba naman sa akin. And sinabi ko pa na kasi kakatapos lang pero nag-i-insist pa rin siya. So, binaba ko na lang talaga yung phone or yung tawag. Kaya itong air duct cleaning scam, talagang active din to. Pero meron daw na iba talagang pupunta sa bahay pero substandard ang trabaho or talagang walang ginawa. Next, ang CRA scam or Canada Revenue Agency scam. So, ito naman yung magpapanggap na taga CRA at magsasabing meron kang utang or meron kang refund at hihingin nila ang iyong bank information. So kung hindi ka sigurado, pinaka-the best pa rin na gawin ay ikaw na lang mismo ang tumawag sa CRA at kung ito naman ay text from CRA daw, ayun, wag natin basta-basta na i-click ang mga link. Maganda pa rin na yun, tumawag tayo mismo sa CRA dahil nandyan lang naman din sila, pwede mong tawagan, pwede. Next, sikat na sikat din ito, ang phishing scam. So, ito yung makakatanggap ka ng text or email na galing sa Amazon, Canada Post, patungkol sa iyong package at kung ano-ano pa mang mga dahilan. At meron na pinapaklik sa'yo. Ako personally, nakakatanggap ako nito many times hanggang ngayon na meron daw refund sa Amazon. May mga ganong cases po na kadalasan yon sa text. Meron din yung fake website for new immigrants. So, ito naman, target nito yung mga gustong mag-Canada para sa mabilisang proseso ng work permit or visa at manghihingi ng malaking bayad. So, ito alam ko, marami na tayong na-encounter ng mga ganito, fake job offers, mga hindi legit na agency. And personally, sa Vamos Canada, may mga nakakausap nga din ako doon na personal. Kaya guys, maging maingat talaga tayo and wag talaga na basta-basta magbibigay ng pera. Kasi talaga malaki, yung mga nakakausap ko ay malalaking amount, tapos 2 taon na, hindi para daw sila nakakaalis. Lalo na yung mga nasa student pathway. Involved pa yung mga GIC, etc. Pero wala silang receipt na nare-receive. So, isa rin talaga ito na malaking scam na tina-target yung mga gustong mag-Canada, magpa-process ng visa or work permit. Meron din yung fake airline website scam. Maraming fake website na nagpapanggap na isang flight center or travel agency at mag-aalok ng murang flights pero ang totoo ay mga scammers. So mag-ingat tayo, i-check natin ang mga website nila at mag-book lang sa mga official website. Pero kung hindi kayo masyadong familiar sa mga pangalan nila, hindi nyo kayang i-background check, mas maganda na lang talaga sa mga legit website na kahit na mas mahal, sigurado tayo na talagang hindi tayo mai-scam. Kaya ayun guys, scam is real dito rin sa Canada. So, marami po dito talaga. Nagulat din ako na ganun katalamak at araw-araw mong ma-encounter ang mga scam alert, cellphone, text alert, emails. So, mag-ingat tayo and talagang totoo and seryoso din sila sa pagkuha ng pera. At kung bago kayo, ayun guys, talagang magtodo ingat dahil po marami ring tumatawag
at magugulat ka, from different provinces pa ang mga calls na to. Although sa mga phones, merong notification kung ito ay likely fraud. So talagang mag-ingat na lang. And guys, kung may mga experiences nga kayo, please feel free to share para na rin sa mga kababayan natin na maging aware tayong lahat sa mga modus nila. So ayun guys, thank you for watching this video. Please subscribe and give us a like kung nagustuhan po ninyo ang ating video for today. I'll see you on my next video. Goodbye for now.